Okay guys, so ito na yung Techmax na galing ng San Pablo, Laguna. So dinala pa yun dito sa Quezon City. So yun yung ECU na ginagawa ko nakaraan sa vlog ko, na okay naman yung ECU. Pero problema ng motor ay walang hatak. Ngayon, subukan natin siyang isolve galing ito sa kasa ng San Pablo. Okay? So ngayon, pinapakalat ko lang yung cover kasi kakabit ko yung ECU at yung mga receiver para matesting mo na ito kung anong kalagayan dito. Okay guys, so ito na yung Techmax. Nilagay ko ng ECU at receiver. So pag ini-start ko siya, ayan, in-off ko yung traction control. So para sa namamatay yung idle. Hindi maayos yung niya, yung under niya. Tapos pag binipilit natin siya, palyado. Nawawala oh. Yan oh. Yan yung problema na may-ari. Umaandar naman siya pero hagok siya. Ngayon, isusolve natin yan. Sasalpakan natin ang tools yan. May tumutunog dito. Ayun. Pag tumutunog siya, pumapalya. Ngayon, babasahin natin ngayon yung fault na yan, yung check engine na yan. Nagdadrop yung voltage. Gawa ng wala sa calibration yung injector. yung idle. Connected yan sa Baka charger. manual siguro nila pagbalik na yan. Siguro. Hindi nila na mapidi, hindi nila tama. Kaya makikita mo agad yung dyan eh. Wala siyang picture na para dito. Wala siyang para dito. Wala oh. Hey guys, so ito na yung NMAX. Okay, so ngayon binuksan na namin ito. So diagnose muna natin. Okay. Ayan siya, may lumalabas na YCBT. Ito kasi hindi pa ito maandar nung dinala dito. Ayan siya. So may check engine and then may CVT. So ibig sabihin may problema din doon sa CVT. Ito kasi kumukontrol ng CVT niya. Tawag dito TCU. So ngayon meron tayong tools na pambasa niyan, yung ECU na yan. So punta lang tayo ng advanced function. Gamit natin ay Smart FI. Makikita natin yung kanyang dahilan. So pag ini-start natin to, redondo lang siya. Ayan. Hindi mo siya mapapandar. Okay, so yan. Na-diagnose natin mismo yung TCU. Ayan. So ngayon, pasok tayo sa read. TCU error. Tingnan natin kung anong error yan. Ayun. So may lumabas dito na 1853. Ngayon guys, itong TCU na yan, pag primary shape, original position, initialization has not been performed or the position of the primary shape is out of range. So pag nakita nyo yung error na yan na P1853 or P0800, so matik, bubuksan natin yung CVT niyan, meron tayong i-calibrate doon. Kagaya din siya ng nung araw, yung IEC na yan, kapag sumablay ka dyan, i-calibrate natin yan. So yung YCBT na yon o yung CVT na yon, kinakalibrate yon. So ngayon, para mapa-andar natin to, kasi hindi talaga andar yan. Yan. Kahit anong gawin natin, hindi andar yan. Kasi itong TCU na to, siya na ngayon ang kumukontrol ng kuryente at saka ignition. So once nawala sa calibration yung YCBT, hindi lalabas yung kuryente at saka hindi lalabas yung injector. Gawaan ng mayroon siyang error. So para may correct yun, ayun guys, panoorin nyo para kahit paano may makuha kayong konting idea. Pero pinadala kasi yung motor dito, ang sabi kasi ng may-ari nito galing sa kasa to, may umaandar naman to, ang sabi niya. And then palyado lang, mahina umatak, ganun, parang nagdadrop pa yung voltage. Ngayon, isosolve natin yun. Una natin isosolve muna ngayon yung YCBT, sunod natin yung andar na yun. So habang nakalabas yan, hindi nyo talaga siya mapapaandar. Okay? Dahil parang may tawag ito, parang naka-fault or naka-off siya ngayon or wala sa calibration, may erasure siya ngayon. So automatic na-cut off niya yung system. So hindi rin magpa-function yung ECU natin dahil may problema siya. Okay, so yan. Ngayon, pasok din tayo dun sa ECU naman. Yung ECU naman yung nasa harapan. Yung mismong yan, yung ECU na yan. Oh. Ayan. Okay? So para mapasok naman natin yun, dito naman tayo pupunta. Okay? So dito tayo magbabasa ng mga parameter.
Yon. So makikita nyo yung motor, NMAX Turbo TechMax nakalagay dito. Ayan. So nakalagay nga dito 2022 model oh. Diba? Tapos yung auto niya 6257. Hindi ko lang alam kung match yan. Doon sa saan ba makikita yun? Oh, ayun sa taas. Ayun pala. Ayun, 60460. Dito naman 6257. Halos magkalapit naman siya. Ibig sabihin hindi pa siya nakagalaw. So, okay natin yan. Always ready TC kayo. Huwag agad kayo magre-reset. Babasahin natin yung check engine naman na to. Ayan. Iba naman yon. Iba naman ito. Iba naman yung ABS na yan. Ayan. Iba namang sira yan. So, kung makikita nyo, ayan, nag-malfunction. No? Nababasa ng ECU, yung sensor motor, malfunction, NYCBT. Kasi yung computer box na ECM, connected pa rin yan dito. Nababasa niya ito. Ayan. So, nababasa niya itong TCU. Siya pa rin yung way, yung ECM para mabasa yan. Nakakunik yan doon. So, nababasa niya yung P0700 na yan. So, ayan pala. P0700, kapag lumabas pala yan, yan yung ikakalibrate natin yung YCBT. Okay. So, ayan. Nakalagay dito, malfunction. Ayan. So, ngayon, ito may lumalabas na intake air pressure, nagluloko. Ayan. And then, internal circuit malfunction, IEC. So, possible nag-lose contact. Ayan. So, hindi mo natin siya i-reset. Dahil, kailangan mo natin ma-solve yung mga fault na yung mga nag-red na yan. Dapat mawala yan. Yan yung nag-red na yan. So, pati auto sensor, automatic kasi magluloko yung auto sensor kapag iba yung naamoy niya. Ibig sabihin, kapag lumabas yung auto sensor circuit malfunction, the value is lower than the operating range. Possible, yung binubugan ng injector na fuel kulang. So nababasa ng auto sensor ay in short lean siya. Okay, so isa yan sa clue natin na masosolve natin yung mahina yung hatak. Okay, so abangan nyo guys, bubuksan natin yung ICBT niyan. Iko-correct muna natin para mawala ito at para mapaandar natin, kasi kahit anong gawin natin dito, yan, hindi natin siya mapapaandar. Okay, so pasok din tayo sa kanyang special function. Basahin natin yung kanyang hindi pala mababasa dito yung IC nito kung may erasure. Okay. So, basa na lang tayo sa live data. Ayan. So, makikita natin dito kapag wala sa calibration yung IEC, makikita nyo dito ang taas ng idle. So, 44%. Dapat, ang percent yan ay 30% to 15%. So, ibig sabihin, wala sa calibration din yung IEC. So, bubuksan din natin to, ayusin din natin yan. Ang dami palang ayusin sa motor na to. Okay. And then, sa injector, ayusin din natin yan. Ayan. Ayan. Ayan, makikita natin yan. Pag umandar kasi, lalabas na yan. So, sa ngayon, ayan, pati TPS, 0.5. So, dapat 0.0 yan. And then, yung voltage, ito pa lang sa turbo, hindi lumalabas yung voltage. Okay, so gagamit tayo ng ibang tools para mabasa. Importante kasi na mabasa natin yung voltage nun. Okay, so ito lang kasi lumalabas, so 663. So possible ito na yung kulo natin. So dapat, tama, 0.66, tama naman yung calibration. So 0.5, dapat 00 siya. Okay, so yung voltage niya ngayon ay 12.0, medyo drop na, dapat 12.4 ang minimum nito. Okay, so ayan yung fault niya na nababasa. Meron siyang isang fault code na nababasa, ayan yung 1. Yan ang isosolve natin, yun yung YCBT muna. Okay, okay guys, so kakalasin muna yung yan, drive base, yung pulley. Okay, Ulo niyan, sin lang. kakalasin natin yan. Ito. Hindi yun lang yun, kaya lang tanggalin mo yung belt. Ayan. Tapos ngayon, Laki ng TN na yan, tulak mo yun dyan. Okay, pasok mo yan. Okay, sige, tulak mo lang yan. Tapos hatakin mo siya. Buhok. Hatakin mo buo. Tulak mo to. Hatakin mo. Actually kahit wala naman yan eh. Tama ba yan? Hatakin mo. Oh. Kasama yung busing. Hatakin mo, sige, hatakin mo. Sama yung busin niya Oo, niya. oo, sama yan, sige. May iwan. Yan, sige, sige. Yan, Hmm. papasok yan, sige. Na, sama na yung busin. Sige, tulak mo. Ang dami, oh. Sabi daw nila kasi gagamitan ng tools na yan. Yan, sige. Okay, okay na. Tanggalin mo ni plastic. Okay na yan. Then tanggalin mo ng buo. Takin mo na.
Yan, okay. So natanggalan natin yan. Ang iniingatan lang naman kasi dito. Ang galing, no? Ang iniingatan lang daw dito kasi yung grasa, wala din naman eh. Kahit naman tanggalin pala to eh. Wala din eh. Bagay, nakakita ko nito, nagtatanggal, wala ng tools. Okay. Ngayon, Ano. para matiming natin yan, kakalasin mo na yung, ito kasi lumabas na to oh. Yan, lumabas. Tatanggalin mo na itong motor na to. Tatanggalin mo yan, Alin. yan. Dito, pamita lang, turi lang dito. Yan o, yan o. Alin lang yan na 5. Yan, tapos itong 14 na, alin na yan o, sa lalim. Kakalasin yan. Wala, mali ito. Guys, so tatanggalin lang yung pinakamotor na to, motor to ng turbo. Okay, so yan, ganyan lang. Bunutin nyo lang ganyan. So after nyo na mabunot yan, tanggalin nyo yung, ayan o, yung alin na 14 na yan. So tanggalin natin yan. Ang laki, Okay, so pag natanggal natin yan, papakita ko sa inyo paano gagawin, paano i-calibrate yan. Okay guys, ayan. Teka lang, sado mo natin yung pinto. Maingay. Clockwise. Ayan. So ganito, pag magkakalibrate kayo ng YCBT at hindi nyo mapaandar at lumabas yung CBT, pubunutin nyo lang to. Okay, so pag nabunot nyo yan, huwag nyo na ikutin yan. Huwag nyo na rin tanggalin to. So ngayon, ayun, nakikita nyo yung gear sa ilalim yan ng gear. Iikutin mo yung gear na yan, tandahan lang, hanggang sa pumasok ito. Ayan, nakita nyo nakalabas konti. Ikutin nyo siya ng clockwise. Naikot naman yan. Ayan, ikutin nyo siya. Ayan o. Ayan o. Diba ganyan siya? Lumalabas siya. Ayan o. Ayan, kita nyo. Ayan, kita nyo. Nakalabas, diba? Ayan, gagawin natin yan. Isasagad natin yan sa pinakadulo. Masabit pa yung gear. Ayan. Wala ka na, sagad mo yun. Ay, ikot yan. Ayan. Yun. Yan, oh. Sagad pa yan. Yan ang pinakasagad niyan. So, clockwise lang siya sa ilalim yan, oh. Yung gear na yan. Ikutin nyo, yung bakal na yan, ah. Ikutin nyo lang pag ganon siya, pag ganon. Okay, so pag nasagad nyo na siya, ayan na siya. Okay? So, after nyo na masagad na yan, ibalik nyo na yung motor na yan. Mabalik mo na, Nes. Okay, so yun, naikabit na yung pinaka motor niya. So, yun naman yung 14 na alin. So medyo natagal lang kasi building pa kami ito. Oh. Ayan oh. Gumawa pa kami ng ano, wala kasi kaming alin na 14, so nag-welding muna kami ito. Anyway guys, first time ko makahawak ng YCBT na motor. Wala naman nagtuturo sa Pilipinas ito eh. So, siyempre, ayan siya. Nakikinood lang tayo sa mga Indonesian, Vietnam, sila kasi talagang mga nauna dito. Tayo sumusunod lang sa kanila. Ayan. So yung purpose pala ng bakal na yon na nilalagay natin dito, para lang yon hindi kumalat yung, may grasa kasi yan sa loob eh. Yung pinapasukan ng ano na yan, ng tools na yan, may grasa yan na para nagpapadulas dito. Hindi ko alam anong tawag sa grasa, molecule ba tawag doon? O muli, ano yan. Tapos dandahan mo lang para hindi ingatan mo naman para hindi masugatan yung pinaka o-ring, may o-ring kasi yan eh. Tandaan lang din. Kung sakali naman na tinanggal nyo yan na walang tools, lilinisan nyo, walang problema din naman kasi may nabibili naman na grasa nyan. Yan, ipapasok nyo lang siya, dandahan. Sige, tuloy lang. Sige, nasa loob. Yan, sige, tulak lang, tulak. Tulak lang, yan. Sige, yun. So, bunutin mo na yung tools na yan. Yan lang purpose ng tools na yan. Tuloy, pwede rin naman tanggalin na walang tools na yun. Hindi naman basta-basta matatanggal yung grasa. Wala din naman problema. Baga medyo tawag nila doon, medyo maarte ba gawaan. Partihan lang naman talagang gawaan ngayon para medyo malaki ang labor. Tupi na yung ano. Yan o, nakatupi. Kasi ito guys, dinala dito sa amin galing sa kasa. Ayan guys, sumuntik na kumalaso. Yan, hindi nakakabit yun o. Tapos meron pa dito hindi nakatupi yung bakal, hindi na ilapat ng, ay nakita nyo, ayun o. Okay, minor lang naman yan. Ayun, natutuwid naman siya. Ito hindi rin nakapasok. Dami na lang pinalitan dito, hindi nila mapatino yung andar. Ganun din gagawin namin dito. Papalitan namin ng marami tapos hindi pa rin titino.
Hindi, joke lang. Dito hindi natin titigilan yan hanggat hindi yan mapapatino. Basic na basic lang yan. May isa pa tayong ita-timing dito pag hindi natin naayos yung timing yan. Ito naman. Pag hindi natin na andar, may tamang ikot naman yan. Okay. Papandar natin na naka-open lang ito. Kaso lang ito, nakakaso. Muntik na yan, higpitan mo na ito mamaya. Baliw na. Ah. Ikot. Ikot mo muna. Ikot. Isang ikot. Hindi siya nakaguess. Di pa kami gumagamit ng torque dito. Actually may torque kami. Hindi lang ginagamit. Ay, higpit pa. Higpit pa. Kaya wala sa tamang ano, standard. Okay na yan. Kakalas naman yan eh. Tutunog naman yan pag kumalas. Yan. So ngayon, ito muna nis. Higpitan mo to. Higpitan ko muna itong tornilyo. Okay, so ngayon, susi mo. Okay, on. Ngayon ka may CVT pa lumabas. Okay, may CVT. Start natin. Okay. Kasi walang injector yun, diba? Hindi, may injector na to. Lagyan. Okay na yan. So ngayon, hindi siya mandar. Pupunta tayo ngayon sa advanced function, transmission, and then i-reset natin to. Ayan. Pag hindi pa na-reset, may isa pa tayong gagawin na calibration dyan. Ayan yung full code niya, yung 18P1883. Ayan. So, clear DTC natin yan. Okay, so clear na yan. Punta tayo ngayon dun sa start. Start mo siya. Ayaw mag-start. Check natin yung sensor. Hindi pa to na gumagana. Setup. Tingnan natin kung gumagana yung kanyang ayun. Pakinggan natin kung nag-work yung kanyang isa pa. Okay. So na-action natin. After ma-action, punta tayo dun sa let full code and then clear ulit tayo ng DTC. Okay. So ngayon off on message yan. Yan, sige, on. Start mo. Siya. So ganun lang guys ang gagawin natin. Wala na rin save dito. Kailangan. Kung masabi tayo dito. Ayan na siya. Okay. So automatic kapag nakalibrate na natin yung CVT or yung gear doon, ito na problema niya ngayon. Ayan, namamatay siya. So ito kasi ang talagang reklamo ng may-ari dito, yung namamatay. Ngayon kasi siguro kasi ginalaw yan, nagkaroon siguro ng erasure. So ngayon, aayusin naman natin ngayon yung namamatay. Pero ano na siya, pag niread natin to, yan, dapat wala na yung error na yun. So, ayan, wala na siya. Ibig sabihin, natanggal natin yung erasure at yung kanyang live data, makikita natin yung normal na reading ng kanyang TCU. Ayan, 23 and then nasa 1568 and yung calibration and 3332. Yan na yung kanyang position. So tandaan nyo yung position na yan and then yung kanyang DTC P000. So wala na siyang nadidetect na full code. Ngayon may check engine. Ayan o, check engine. So gagawin natin, nakabukas pa pala ilaw ko, no? Patay dito, nakabukas na eh. Pag magre-reset naman tayo sa check engine, punta tayo sa gasoline. Okay, diyan naman tayo papasok. Doon naman sa ECM, kasi kanina pinasok natin ito. Okay, dito, no? Pero ganun talaga. Ayan, ito kagandahan kay Smart FI2 or Eco, kompleto na siya ng function. So re-DTC naman tayo dito sa normal niya na. Ayan, ECM. Ayan, ECM mismo, hawakan mo. Ayan. Yung mga nadidetect na yan, meron siyang nadidetect na auto. Yun yung namamatay. Nakaka-detect siya ng lean. Hindi pala napapatay ilaw nito, no? Okay, so ngayon, buburahin natin yung check engine na yun. Pero possible, pwede bumalik yan kapag talagang may problema siya. So clear natin yan. Pag clear natin yan, dapat mawala na yun. Ayun.
Ayan nyo? Ayan o. Wala na. Yun, wala na. So, iba kasi ang computer box ng yung tinatawag na check engine, iba rin yung TCU. Yan. Iba rin yung error ng panel, may sariling error ng panel yan, yung ABS iba rin yun. So, ngayon halos okay na yung calibration or yung mga full code history. Dito naman tayo sa engine light data. Ito pa isa natin kailangang isolve. Itong 46 na idle, pero bago yan, isosolve mo natin yung medyo na yung namamatay. So, paandarin mo daw. Sige, start. Yan. So, basta tayo dito. Ayan o, ang taas ng injector tayo ulit na rin. Sige, sige. Start pa. Start mo. Dapat kasi, kapag naka-idle ka, ang ignition na yan, dapat 2.0 lang yan. 2.5. 2.0, 2.5. So, ang taas agad ng injector niya, starting pa lang yan ha. Kaya nagluluko yung, ayan, namamatay-matay siya. Pakinggan nyo. Start. Yan, mahagok yan o. Yan ang problema ng may-ari. Yan din yung hindi nasolve dun sa pinagpagawa nila. Galing pa San Pablo to, papunta dito ng Quezon City. Ngayon, may gagawin ako dito guys. Tingnan nyo yung gagawin natin ha. Ayan. So, tingnan nyo guys yung gagawin. Okay guys, ito na yung nangyari. Sige, start. Napudasok kay camera. Start. Ito nyo. Ang tino ng andar oh. Okay. Ngayon, exit tayo dito dahil nagbag na siya. Ayan, dito natin napasok tayo sa parameter. Tingnan natin ngayon yung injector. Ayun, injector oh. Mataas pa nga siya oh. Mataas pa nga siya. Ayan. Kasi guys, pinalitan ko siya ng injector. Yung injector niya na original, ito yun oh. Okay. So pinalitan ko muna siya ng isa ko dito na may CC, mataas ang CC. Ayan siya. Ayun, umabot na sa 2.5 no. Ang init kasi ng makina dapat 80 degree. Asan ba yung temperature ito? Engine temperature ito. Dapat paabutin mo natin ng 60 to 80. Ayan, kainitin mo natin. Tingnan natin kung normal lang nga siya, 2.0 na. Normal na yung reading. Kaya umihina yung hatak at namamatay dahil dito sa injector ng lulukan. Ayan, yung IC naman, oh, medyo normal na oh. Mamaya i-reset natin yan para yung idle niya mas okay na. Ito also okay na nga oh. Hintay lang natin siya mag 60 degree, 80 degree. Yan ang normal niya na normal operating system. Oh, ganda na, hindi na namamatay oh. So, pag binirit mo yan, di ba? Huwag mo na binitin kasi naka-open yung CVT. Baka magliparan. Para mamaya, cover mo natin bago tayo magbirit. Hirap na. Hindi tayo CVT na side eh. Ayan na siya oh, 64. Oh, normal operating system na siya. 2.5, 2.0. Normal na 1.6. Ang idle, 37. So, halos all goods na siya. Ngayon, i-reset pa natin yung IC. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya. Kasi, wala pa palang air cleaner. Kaya pala, nag-iiba yung reading. Ngayon, lalagyan natin, mababa siya oh. Lalagyan mo natin siya ng air cleaner. Okay? Start. Okay, so test tayo. Okay. Set muna tayo. Pasok tayo sa live data. Ayan. Alam ko gumagana yung ano ito eh. Professional parameter. Ayun, gumagana na oh. Tingnan natin sa isa. Yung version 2 nila. Gumagana rin oh. Ayun, gumagana rin siya. Injector oh. Nakikita yun oh. So, ito kasi para to sa mga ano na eh. Ano nga mag-exit eh. Ano ba ito? Ano mag-exit nito? Exit tuloy ng gusto. Hindi ko na alam paano yung balik. Wala bang exit to? Hindi na alam paano yung balik. Ayun. Slide down pala. Ayan siya. So, yung injector 2.0 pero kung nandito kayo amoy gas siya, ibig sabihin yung injector na nilagay namin ay mataas ang CC. Bibili tayo ngayon ng original na injector. So, ang problema lang nito ay injector. Kaya hindi yun masolve yung motor. Dahil dito pa lang kasi mababasa nyo, napakahalaga na aralin natin yung bawat parameter na yan. Okay? So, 36.5 na siya. So, i-rev mo. Ako lang mag-rev. Kanina hindi mo siya mabibirit. Hindi pala mabibirit kasi umilaw TCS. So para naman ma-disable yan, okay? So click nyo lang ito. Yan. Palabasin nyo yung setting.
doon sa panel video, yan. Isang click pa dito hanggang sa lumabas yung setting, tapos arrow lang pataas, ayan, pataas sa setting, okay, yun lang, okay din, yun lang yun. Traction control, okay, tapos ayun, check, click nyo lang to, uncheck na siya. Ngayon pwede nyo siyang i-revolution na nakaset panel. Wala rin siyang palya, di ba? Ano lang siya, oh, naka sports. Ito naman yung cambio niya, yan, shift. Pagka tumatakbo yun, mag-shift tayo dyan. Ayun, hindi siya mag-shift kasi gawa ng naka-center slide. Home, ito naman yung home. Ito naman yung shift. Hindi siya right. So, revolution mo konti, sabay cambio, tatlo naman ang cambio niyan pag sport. So all goods na to. Sa final finishing nito, pag nakabili na tayo ng injector, papakita ko sa inyo yung eksaktong reading naman, kasi ang fuel trim ito ngayon negative 100, ang laki ng binabawas. So ang laki kasi ng injector na nailagay ko sa kanya, kaya ganun na lang siya. Okay, ito papatinoin din natin ito. Unahin lang muna natin tong injector na to, maayos natin yung fuel trim, palitan natin ng injector na original. Okay, so halos all goods na yung motor, and nabangan na lang yung pinaka-final nito. Hello sir, so ito na yung semi-final ng motor mo, pero hindi pa tapos, itay ko pa yung injector mo. Ayan, so wala na siyang check engine. Ayan, halos all goods na siya. Wala na siya ganong palya. Okay, so solve na agad ako, pero kasi dito makasupokit tayo dito. Dahil sa kwarto kasi yun. Ito na lang.